Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Tingnan natin kung ano yung gusto niyang sabihin sa iyo pero hindi niya magawa, okay? So tingnan natin ano yung gusto niyang sabihin sa iyo pero hindi niya magawa. With the message. Ano yung gusto niyang sabihin sa iyo pero hindi niya magawa. With the message. Ano yung gusto niyang sabihin sa'yo, pero hindi niya magawa. So, dito, no, meron akong nakikita dito na Gemini, Libra, and Aquarius. Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, and Capricorn, Taurus. Meron din akong nakikita dito. Malakas yung Taurus. So, ito lang yung nakikita ko dito. Scorpio, Cancer, and Pisces. Gemini, Libra, and Aquarius. Virgo, Capricorn, and Taurus. Kung wala dito yung zodiac sign na hinahanap mo, magbabase tayo sa energy. Okay, so comment ka below kung pakaramdam mo nakarelate ka dito sa mensaheng ito. Okay? Ayan, so start na tayo. So dito, nakikita ko dito, hindi ito simpleng sorry na gusto niyang sabihin sa'yo or simpleng miss na kita, hindi to ganun, Nakikita ko lang dito, meron tong halong pagsisisi, takot, pag-asa. So, nakikitaan ko rin dito, gusto niyang sabihin sa'yo ito, pero hindi niya magawa. Gusto niyang sabihin na nasaktan ka niya, at gusto niyang bumangon ulit doon. Okay? Kaya lang dito, lumabas si Ten of Swords Reverse. At itong si The Star upright dito. Ito yung tipo ng energy ng pagbangon mula sa malaking pagkakamali. So, ibig sabihin, alam niya na may nangyaring masakit sa pagitan ninyo. Gusto ng tao na to sabihin na, alam mo yun, yung tipo na, katulad ng ganito, alam ko, nasaktan kita, gusto kong ayusin, at magsimula ulit. Ganon yung energy dito. Umaasa tong tao na to na meron pang chance sa inyong dalawa dito sa The Star. Kumbaga dito sa The Star, dito pumapasok yung pag-asa at healing. Ibig sabihin, iniisip pa rin niya yung posible pang ma-repair yung connection ninyo. Pero hindi niya to masabi kasi dala-dala rin ng takot na baka ma-reject siya. Okay? So, nakikitaan ko lang dito, gusto niyang sabihin na miss ka talaga ng tao na to. Yung bang masaya, okay? Yung parang walang nangyari ganun. Kaya lang dito sa Three of Cups, gusto niyo ibalik yung mga memories, yung tawanan ninyo, yung closeness ninyo. Gusto niyang aminin na namimiss niya yung bonding ninyo. Yung pagiging comfortable niyo sa isa't isa ha. Pero, itong tao na to, iniisip niya na baka nagbago ka na or ayaw mo na. Ayaw mo na siyang kausapin. Ganon. Gusto niya sanang sabihin na hindi niya kaya yung gulo na nangyayari sa buhay niya ngayon. Kaya lang dito sa Two of Pentacles reverse dito, itong malinaw na energy na overwhelm at hindi niya kayang i-balance yung mga bagay-bagay. So, maaaring gusto niyang sabihin dito na magulo yung buhay niya ngayon, hindi niya kayang kontrolin ng lahat, or nahihirapan siya dito.
Pero nahihiya siyang ipakita yung kahinaan niya. Okay? Kasi itong taong ito, nakikita ka niya ngayon bilang isang malakas at hindi madaling lapitan. Okay? So, nakikitaan ka dito sa Queen of Swords, the right dito na isa ka sa pinakamahalaga. Okay? Ikaw kasi kita ka ng tao na to na matalino ka, hindi ka madaling lokohin sa panahon ngayon, marunong ka na mag-set ng boundaries. Kaya takot siya na, alam mo yun, makatanggihan niya. Tanggihan mo siya, ganun. Okay? Gusto niyang sabihin na ikaw pa rin yung gusto niya. Kaya lang dito, lumalabas kasi dito sa Nine of Nine of Cups dito, no? Ito yung hinihiling niya eh. Yung magkaroon ng wish fulfillment. Itong kahilingan niya dito na gusto ka niya. Yung gusto niya na yung maging masaya kayong dalawa. Yun yung gusto niya dito eh. Pero hindi niya masabi dahil maraming komplikado or komplikasyon sa inyong dalawa sa pag-itan nyo. Okay? Gusto niya sabihin din dito na alam mo yun, handa na siya mag-effort kung papayagan mo siya, ganon. Dito sa Eight of Pentacles. Kasi ito yung, yung klase ng effort. Kung may chance lang, gusto niyo ipakita na kaya niya na lang magbago sa'yo. Ganon. Kaya niya nang mag-effort. Okay? Kung before hindi siya nag-effort. Ngayon, gusto niya ipakita na kaya niya na mag-effort. Kaya niyang ayusin yung mga mali. Pero hindi pa siya sigurado kung tatanggapin mo siya eh. Ito lang nakikita ko. Kaya meron ditong realization sa taong ito na marami siyang mga mali na ginawa sa'yo. Okay? So, dito, sa The Hangman Reverse, ito kasi yung card ng realization, Kumbaga, meron akong nakikitang late realization. Para bang ngayon lang niya nakita nung nawala ka. Okay? Ngayon niya napagtanto-tanto yung mga na-miss niya. Ganon. Ngayon niya napagtanto-tanto na mahalaga ka pala. Pero late na yung realization. Ganyan. Inisip kasi ng tao na to na nasira na talaga yung connection ninyo. Ganon. Dito. At dito. Ayan. Pasensya na sa ingay ng tricycle, Ayan. Kumbaga, dito kasi, dito sa The Empress Reverse, and the Knight of Cups Reverse dito, medyo, itong tao na to before, immature. Ito rin nakikita ko. Very immature. Kasi dito, hindi niya kasi naibigay yung tamang pagmamahal sa'yo. Okay? Kumbaga, may nasira. Ito rin nakikita ko. May nasirang energy sa relasyon ninyo. Pero alam niya ha, ito rin nakikita ko. Hindi niya naibigay yung love na deserve mo. Ganon. Alam niya yun. Hindi niya naibigay yung love na deserve mo. Gusto niyang sabihin na alam niya na may nagawa siyang mali kaya nakarama siya rito. Pwedeng pinagbabayaran ng taong ito yung kanyang mga ginawa sa'yo, Kasi dito sa Justice of Right, may nangyari sa kanya dito. Yung kasing mga ginawa niya sa'yo, nagkaroon ng consequence Ito lang nakikita ko sa Justice. Para bang nagkaroon siya ng pananagutan sa mga nangyari. Kaya dito, natutunan na lang niyang tanggapin ang lahat. Okay? Kasalanan niya rin kasi kung bakit kayo nagkaganito. Kung bakit nasira yung connection. Kasalanan niya rito. Ito lang nakikita ko dito sa Justice. At alam niya yun. Natatakot to Ito lang nakikita ko. Natatakot siya na maging, kung ano yung magiging reaction mo. Ganon. Dito sa The Tower. Upright.
Kumbaga, no, ito kasi yung card na biglaang pagbabago or pwede ring sabihin na confrontation. Iniisip niya kasi ng tao nito na kapag nagsalita siya, baka magalit ka, ganyan. Baka tuluyan mo siyang putulin, lalong masira yung sitwasyon. Kaya pinili niya na lang manahimik. Meron naman siyang guilt dito sa The Magician Reverse, ano? Guilt siya na hindi niya nasabi yung totoo. Kasi ito yung energy ng manipulation. So, ibig sabihin, hindi siya naging tapat. Meron siyang mga words na hindi naging sincere sa'yo. Sa loob-loob niya, no? Hindi niya, alam mo yun, hindi siya naging totoo noon sa'yo. Ganyan. Ito rin nakikita ko sa The Magician. So, gusto niyo sabihin dito na kung pagsasamahin yung mga energy, ano, lahat-lahat ng mga card, gusto niyang sabihin na para bang ganito. Alam niya na nasaktan ka niya at mali yung ginawa niya sa'yo noon, ano. Pero ngayon, nagkaroon to ng realize kung gaano kakahalaga sa buhay niya rito. Namimiss ka nito. Ito lang nakikita ko. Umaasa pa rin to na may chance pa na maayos kayo. Pero natatakot siyang lumapit dahil alam niya na baka hindi mo siya tanggapin. So, nakikitaan ko dito yung pinakamalakas na energy sa reading na to, no? Yung pagsisisi. Umaasa tong tao na to at nagkakaroon siya ng realization. Kaya lang, andun yung andun yung takot sa rejection. Hindi mawala sa kanya yun. Yung emotional truth niya dito, gusto niya talagang ilabas, ano? Pero takot siyang harapin yung consequences, okay? Ito lang nakikita ko. So, tingnan natin kung mahal ka pa ba niya? O ikaw pa rin? Ikaw pa rin ba? Okay, so tingnan natin kung mahal ka pa rin ba nito. Give me the message. Mahal ka pa rin ba niya or may mahal na siyang iba? Ganon. So, ganon yung tanong. Mahal ka pa rin ba niya o may mahal na ba siyang iba? Give me the message. Mahal ka pa rin ba niya o may mahal na siyang iba? Seven of Cups, the Chariot, Four of Pentacles reverse, Three of Swords reverse, Page of Wands reverse, Page of Cups reverse, the Devil reverse, the Fool reverse, Death reverse, Knight of Pentacles, Nine of Cups, Three of Cups. Let's see, Knight of Wands reverse. Ayan. So, dito, no, medyo mas komplikado to. Energy na lumabas, ano. Dito kasi sa Seven of Cups, maraming tukso sa paligid niya. Pwede ding marami siyang option. Kasi yung Seven of Cups, upright, ano, marami siyang choices, marami siyang fantasies, at marami ding temptation. So, ibig sabihin, ano, posible may mga taong lumalapit sa kanya. Maaring may attraction or pwede ring interest sa ibang tao. Itong person mo rito, no? Or pwede rin merong ibang taong kaka-interest sa kanya rito. Pero karamihan kasi dito, alam mo yun, confusion or illusion. Hindi masasabing solid na relasyon. Hindi naman ito agad nangangahulugan na seryoso. Kaya lang, nakikitaan ko dito, meron, okay, yung iba. Kumbaga merong maaligid-aligid. Ito lang nakikita ko. Pero hindi naman to masasabing seryoso or talagang mahal niya talaga. Hindi ganon. Lumalabas lang dito na marami siyang choices, marami siyang option. Okay?
So, nakikitaan ko lang dito, sinusubukan niyang kontrolin yung direksyon ng buhay niya. Dito sa Chariot. Dito. Kumbaga, ito yung nagtutulak sa sarili niya na kailangan na mag-moving forward. Maaaring sinasabi din ng tao na to sa sarili niya, yung tipo na kailangan niya ng mag-moving on or pwede rin na kailangan niyang kontrolin yung kanyang emotion. Yung bang iniisip din naman ng tao na to na dapat hindi siya laging manatili sa nakaraan. Pero yung card kasi na ito, need ng effort, okay? Kumbaga, kailangan ng effort, pero hindi naman ibig sabihin, nag-move on na talaga siya. Kailangan niya lang ng mag-focus, ganon. So, sa Four of Pentacles, nakikitaan ko rin yung Three of Swords. Naka-reverse itong si Three of Swords. Itong person mo, unti-unti niyang binibitawan yung sakit. Pwedeng sakit sa nakaraan. So, ibig sabihin, sinusubukan niyang gumaling sa emotional pain. Pinoproseso ng tao na to yung mga nangyari, ganyan. Pwedeng pinatawad niya na rin yung sarili niya. At pinatawad ka na rin niya. Ano siya sa healing process, at yun yung gusto niyang matapos dito. Okay? So, dito, meron lang konting emotional dito, Kumbaga, hindi kasi to yung tipo ng tao na open siyang magkwento ng buhay niya, hindi ganun. Kasi dito sa Page of Cups, reverse, meron na nakikita sa person mo na emotional blockage. So, ibig sabihin, kahit meron bang tao sa paligid niya rito, hindi siya totally nag-o-open, okay? Ganon. Hindi siya nag-o-open. Hindi siya ready magbigay ng tunay na feelings. Maring flirtation, pero mababaw lang. Landian, kumbaga, ganon. Kaya lang dito, sa Devil Reverse, ito yung malaking sign ng pagputol sa unhealthy attachment. Posible naman dito, na sinusubukan naman ng tao na to na makawala sa obsession niya. Gusto niyang baguhin yung dating pattern pagdating sa relasyon. Pero hindi naman ibig sabihin na wala siyang nararamdaman, kundi gusto lang ng tao na to na makalaya sa mga sakit na nararamdaman niya sa nakaraan, okay? Kung may masakit na nangyari sa inyo sa nakaraan, pilit naman niyang tinatalikuran to, okay? Kasi dito sa The Full Reverse, kaya siya ganun, may takot to eh. Para bang takot siya magsimula muli ng panibagong relasyon. Kaya nagdadalawang isip siya. Hindi siya fully nagko-commit sa bagong nakikilala niya, Kasi may takot to na baka maulit lang yung mga nangyari dati, ganyan. Kaya lang dito, lumalabas din dito sa death, kahit ganun yung kanyang estado, hindi pa ito totally naka-moving on. So, ibig sabihin, so, dito, lumabas tong si death. Kaya pasensya na putol tayo. Itong tao na to, may mga bagay sa nakaraan na hindi niya mabitawan. Ito lang nakikita ko. Kasi lumalabas dito, meron pa rin talaga siyang emotional attachment na hindi pa tapos para sa kanya. Kasi dito, lumalabas kasi itong card na ganito kapag ba hindi niya kayang i-let go yung isang importanteng koneksyon. Ikaw yon, ito lang nakikita ko. Mahalaga ka sa taong ito. Kaya lang dito, medyo mabagal tong tao na to. Wala kasi siyang effort sa mga bagong relasyon. Ito lang nakikita ko. Kung may bago man tao, walang solid na commitment dito. Mabagal at stagnant yung progress dito. Pwedeng casual lang, okay? Kasi pagdating sa'yo, ikaw pa rin kasi yung wish fulfillment ng tao na to. Sa pagdating sa emotion, Kaya dito, kasi itong tao na to, sa'yo lang siya na-satisfied pagdating sa kanyang emotion. Ikaw yung masasabi niyang wish fulfillment. Kasi
alam mo yun, may parte kasi sa puso niya na ikaw pa rin yung hinahanap. Ikaw yung reference ng tao na to na happiness. Kaya kahit may ibang tao sa paligid niya rito, ikaw pa rin yung emotional standard niya rito. Okay? Hindi siya masaya sa mga casual connection. Ito yung nakikita ko. Kasi dito sa Three of Cups reverse, posible, meron third party situation, pero walang tunay na fulfillment. Kung may ibang babae o lalaki man dito, sa paligid ng taong ito, hindi ito nagbibigay ng totoong emotional satisfaction sa kanya. Kasi nawawala yung passion at drive niya. Okay? Dito sa Knight of Wands. Walang attraction. Kumbaga, ito din yung sign na pagkawala ng excitement, paglayo sa mga dating impulsive behavior niya, maaaring napagod na siya sa drama, sa mga relasyon na pulos drama, ganon. Yung pinakamalalim na mensahe, nakikitaan ko lang dito, maaaring merong ibang tao na nakapaligid sa kanya pero wala siyang seryosong pagmamahal. Okay? Hindi ka mapaltan, ganun. Mas malakas kasi yung energy ng unfinished feeling, merong healing, merong confusion. Kung tatanungin ng diretsyo, nakikitaan ko dito, kung ikaw yung magtatanong dito kung may posibleng ibang tao, meron naman, okay? Kaya lang, nakikitaan ko dito na walang pagmamahal, okay? Hindi malinaw na pagmamahal to. Lumalabas dito, walang feelings eh. Kasi lumalabas dito, ikaw pa rin yung malalim na nagmarka sa puso nito. Ito lang nakikita ko ha. Malakas kasi yung indikasyon nyo dito. Ito lang nakikita ko. Iba yung datingan mo sa taong ito. Kumbaga, hindi niya mahanap yung tulad mo. Ayan. So, hindi halos lahat makaresonate. So, comment ka below kung pakaramdam mo iyo tong kwento. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.